Ano ba, Susan, marami sa mga kababayan natin nangingibang bansa sa katuparang gumanda ang buhay. Abay, Kuya Kim, ang ilan naman dayuhan, ang Pilipinas na ang itinuring na tahanan para makapamuhay naman ang payak. Basta masaya at in love. At in love talaga, you'll always feel at home. Yan ang aking kwentong dapat alam mo, Kuya Kim. May magandang trabaho at buhay sa Poland si Joanna. Pero lahat yan, iniwan niya para magtanim sa bukid at umakyat sa puno ng buko sa Pilipinas. Dahil ang polish na si Joanna, niyakap ang kultura natin matapos ma-in love sa Pinoy na si Glenn. Sana all. Putikan man o bilad sa araw, enjoy ang 35 taong gulang na polish na si Joanna kasama ang asawang Pinoy na si Glenn sa Pilipinas. Malayo raw ito sa buhay niya sa Poland. All my life was scheduled, every 15 minutes was scheduled. Here is very different. The life is more simple. I have more time to spend with my family, with my friends. Marami raw ang nagulat na piliin nilang mamuhay ng payak sa Surigao del Sur. Sa maniwala kayo't sa hindi, si Joanna ang nagluluto ng mga pagkain Pinoy, namamalengke at nagtatanim ng mga gulay sa kanilang taniman. Tutok din siya at si Glenn sa pagpaparami ng mga hipon. Nagsimula sa pag-uusap online ang pag-iibigan ni Joanna at Glenn taong 2017. Siyempre, magkaiba kaming lahi. Hindi ko alam kung paano ko siya mabuhay. Iba yung pagkain ko, iba yung pagkain niya, kinalakhan niya, kultura niya. So, almost 100% yung diferensya ng aming mundo. 2018 nang una bumisita si Joanna sa Pilipinas at makalipas ang isang taon, nagpakasal sila rito. Glenn is very manalipot, like caring. He always asks me, did you already eat? He's also charming, like joker, kind of sweet joker. Taxi! Huh? Crab, shrimp at iba pang produkto ng fish pond. Ang isa sa mga hinahangaan ko kay Joanna na masabi kong dalagang Pilipina talaga siya. Biruin nyo, hindi siya lumalabas ng bahay na naka-short pan, naka-spaghetti. Dapat sinisiguro niya yung damit niya napaka-wholesome. Dula-dula. Pinag-aralan ni Joanna na magsalita ng Cebuano. From start, there was some difficulties about communication with other people. Not everybody speaks Cebuano. Magi ang mga pagkaing Pinoy ay natutunan niya ring mahalin. My favorite is siniglao, liempo, like smoked pork together with kinilaw. At kaya rin daw niya makipagsabayan sa pagkanta sa videoke. For me, the best Filipino treat is hospitality. Sina Joanna at Glenn, biniyayaan ng dalawang anak. Yung dalawa kong anak, kahit maliliit pa sila, talagang more on Pinoy. Pero gusto ko na maging open din sila sa kultura ng kanilang mami. Ang kanilang araw-araw na buhay, ibinabahagi nila sa kanilang vlog. Nais ni Joanna na mabago ang tingin sa mga banyaga sa Pilipinas, lalo na't kaya rin nila makipagsabayan sa payak na pamumuhay sa probinsya. We are from different countries, but we are same people like you. Because we are just normal people, same like you. Nagpapasalamat si Glenn na nanaig ang kanilang pag-iibigan at niyakap ni Joanna ang kulturang Pilipino. Very thankful ako na hindi siya maarte. Tinanggap niya ako ng buo, anuman ang aking sitwasyon, kalagayan sa buhay. Malayo man sa bansang sinilangan, nahanap ni Joanna ang pangalawang tahanan sa Pilipinas. Of course, I love my husband very, very much, and Philippines also. Para sa mga gaya ni Glenn at Joanna, ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa lahi, kulay ng balat o kultura. For me, it's not so much important where are you from. It's important who you are, what is your personality, what is your priorities in your life, your principles. Tunay na love conquers all.